Kasama pa rin ngayong week 5 mga bata, bukod sa letrang K, ang letrang L. Ang tunog ng letrang L ay U. U. Para sa pagtatalakay ng ating letrang L, narito ang mga paskil o signages na ating makikita sa ating komunidad. Unahin natin, exit o sa Tagalog ay labasan. Pangalawa, tapat ko, linis ko. Yan ay makikita natin sa ating mga barangay. Pangatlo, bawal magkalat dito. At pang-apat, mabagal na sasakyan mamalagi sa kanan. Sa apat na paskil na iyan o signages, narito ang apat na salita na may letrang L. Una, labasan. Ikalawa, bawal. Pangatlo, linis. At pang-apat, mabagal. Ngayon naman mga bata, alamin natin ano ba ang posisyon ng letrang L at tunog nito na U sa mga salitang ating nabanggit kanina. So letter A, labasan. Ang letrang L o tunog na U ay nasa inisyal o unahan. Sa letter B naman, bawal. Ang letrang L o tunog na U ay nasa pinal o dulo. Sa letter C, salitang linis, ang L o tunog na U ay nasa inisyal o unahan. At sa letter D, ang mabagal, ang letrang L o tunog na U ay pinal o dulo. So yan ang posisyon ng letrang L o tunog na U sa mga salita. Narito pa ang mga salita na may letrang L. Unahin natin. Yan, nunal. Nasaan ang letrang L? Tama, nasa dulo o pinal. Ikalawang salita ay leeg. Nasaan ang tunog na U o letrang L? Tama, sa unahan o initial. Pangatlo ay labi. Nasaan ang letrang L o tunog na U? Labi. Tama, unahan o initial. Ikaapat na salita, lalamunan. Mapapansin natin, meron tayong dalawang letrang L. Ibig sabihin, ang isa ay nasa unahan, ang ikalawang letrang L ay nasa gitna. At ang isa pang salita ay pangil, kung saan ang letrang L o tunog na U ay nasa hulihan o dulo o pinal. Narito pa ang iba pang salita na may letrang L o tunog na U. So makikita natin sa ating larawan, 5. Ating ipalakpak nga iyon. Ilang pantig? Tama, 2. At nasaan ang tunog na U? Initial o unahan. Ang sunod nating larawan ay libro. Ang letrang L ay nasaan? O ang tunog na U ay nasa unahan. Tama. Ating ipalakpak para mapantig ang salitang libro. Libro. Ilang pantig yon mga bata? Tama, 2. Ikatlong larawan natin ay ang salitang laro. Nasaan ang tunog na U? Tama, nasa unahan o initial. At para pantigin ang laro, ating ipalakpak, laro. Ilang pantig yon mga bata? Tama, 2 pantig. Ang sumunod nating larawan ay larawan ng prutas. Ang tawag dito ay lansones. Nasaan ang letrang L o tunog na U? Nasa unahan. Tama mga bata o initial. Ating ipalakpak din ang salitang lansones. Lansones. Ilan yun mga bata? Tama, 3. Ang huli nating larawan ay nagpapakita na ang damit ay luma. Okay? At ating pansinin ang letrang L kung nasaan ito.
Luma ay nasa tama, unahan o inisyal. Atin muling ipalakpak ang pantig ng luma. Luma. Ilan yon mga bata? Tama, 2 pantig. Narito pa mga bata ang mga salitang may letrang L. Number 1, asul. Number 2, pasyal. Number 3, mahal. Number 4, dasal. Number 5, aral. At kung mapapansin ninyo, nasaan ang ating letrang L o tunog na L? Tama, nasa pinal o dulo ng mga salita. Narito naman mga bata ang mga salita na kapag pinalta natin ang unahang tunog ng letrang L ay magkakaroon tayo ng bagong salita. Halimbawa, bata. Pinalta natin ang letrang B o tunog na B ng letrang L o L. Mula sa salitang bata, ito ay naging lata. Ang sumunod nating salita ay baso. Palitan natin ang tunog na B ng L at ito ay naging laso. Ang ikatlong salita ay masa. Ay pinalitan natin ng L. Mula sa salitang masa, ito ay naging lasa. Ang pang-apat na salita ay puto. Pag pinalitan natin ang letrang P o tunog na P ng letrang L o L, ito ay magiging luto. At ang panghuling salita ay maga. Ang ay pinalitan natin ng L. Kaya ito ay naging salitang laga. Ibig sabihin lamang mga bata, kapag tayo ay nagpapalit ng isang tunog, ng isang salita at ginagawa nating bagong tunog, magkakaroon din tayo ng mga bagong salita. So sana mga bata, naging malinaw sa atin ang letrang L at tunog na L. At kung saan ito matatagpuan, maring sa unahan o inisyal, pwede rin naman sa gitna, pwede rin din sa dulo o pinal. So, tandaan mga bata, maaring magkaroon ng bagong salita kapag tayo ay nagpapalit ng tunog.